Council for the Welfare of Children Accomplishments para sa taong 2023 at kanilang mga plano at programa sa taong ito ating alamin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Isang makabatang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas Ngayon. Of course, sa aking kapatid sa serbisyo sa DSWD, si Yusek Edu. Sir, magandang tanghali po. And of course, Ma'am Nina, it's always nice to see you. Again, good afternoon para po sa lahat po ng taga-subaybay po natin ngayong araw na to. Yan, basta usapin ng mga bata, interesado ako dyan, lalo na bilang, syempre ikaw dahil taga-DSWD ka, at ako bilang isang ina. Yusek, ano po yung mga ipinagmamalaking accomplishments ng Council for the Welfare of Children sa pagtatapos ng taong 2023? At ano po yung mga challenges na inyong napagtagumpayan mula sa taong ito? Thank you po for that question. Actually, ito start ng year. Siyempre po nalaman po natin yung mga accomplishment po natin. Siguro let's start dun sa mga easily relatable po or yung madaling intindihin po ng mga taga-subaybay po natin. Yung budget utilization rate po ng Council for the Welfare of Children or ito po yung kapasidad ng isang ahensya po na gastusin yung budget na binibigay sa kanya ng ating pamahalaan. 90.43% po ang budget utilization rate po namin. Last year po, nung pumasok po kami nila Yusek Edu sa DSWD, 80% pa lang po yan. And nung 2021, nung wala pa po kami, 66% po yan. So from 66% po, naitaas na po natin yan sa 90.43%. Yung Seal of Child-Friendly Local Governance po, yan po ay seal na binibigay ng Council for the Welfare of Children dun sa annual and mandatory Child-Friendly Local Governance Audit na pinangungunahan po ng DILG. We are also proud to report that in 2022, nagkaroon po ng 110% increase yung nakonferan po ng Seal of Child-Friendly Local Governance from 372 noong 2021, naging 782 po yan noong 2022. So we recognize po na long way to go pa tayo dahil 1,634 po, if I'm not mistaken, ang mga LGUs natin. Pero it's a quantum leap, 110% increase po ang nangyari po yan noong 2022. Isa pa pong highlight po ng 2023 report po namin is yung relaunching of the Makabata Helpline 1383. Now with the 1383 landline, So ni-relaunch po namin yan no October 21, 2023 and we are also happy to announce that we have inked or entered into 23 MOUs or Memorandum of Understandings for 2023 for our Makabata Helpline. So marami po tayong partnerships with different NGAs, national government agencies, like the DOJ, DICT, DOLE, NBI, DSWD, PNP, and also with the private sector like SM Cares, PLDT, and Smart Communications. Isa pa pong highlight ng 2023 namin, yung pagsisimula po ng aming programa sa radyo, yung Makabata Teleradyo po. This is aired in Radyo Pilipinas 3. We executed a Memorandum of Understanding with the Philippine Broadcasting Service po. So, Ma'am Nina, Yusek Edu, ito po Makabata Teleradyo, ito po ang first radio program ng CWC in 49 years po. Tamang-tama po, 50th year anniversary namin ngayong 2024. So maganda pong mouthpiece po to para sa mga kabataan po. Talagang ito po ang magbe-ventilate ng kanilang mga hinaing po. So abangan po natin yan. Every Saturday po yan, 10 to 11 a.m. po. So para po doon sa mga gusto pong makinig at sumubaybay po sa Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isa pa pong gusto po namin ipagmalaki, yung 2023 celebration po natin ng National Children's Month. Yan po ay naging malaking celebration. Marami pong sumuporta sa atin, yung mga kaibigan po natin sa House of Representatives like Congressman Ieda Romualdez, Speaker Romualdez, Congressman Nica Co of the House of Representatives, Committee on the Welfare of Children, lagi pong nasa likod po natin yan. Yung culmination activity po ng National Children's Month celebration natin po, dinaluhan po ni VP Secretary Inday Sara Duterte of DepEd po. So napakagandang event po niyan. Ginanap po natin yan sa isang malaking mall dito sa Taguig po, na partner din po natin through SM Cares. So of course all year round we have capacity building activities and technical assistance
to LGUs para po maging child-friendly po sila. No? So we are striving to maintain that a high level or a number of LGUs practicing child-friendly practices. Ano? Of course, we are also in the process of updating the Presidential Awards for Child-Friendly Municipalities and Cities. Pag nanalo po kasi sa audit ng DILG, yung Child-Friendly Local Governance Audit, pwede po silang mag-compete sa isa pa pong Presidential Award. Ito po yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. So hopefully we will be able to have a fresh executive order from the Office of the President updating the awards, and by 2025 ilo-launch po natin ulit yan. So isa pong paraan yan para talagang ihikayat ang mga LGUs na mag-practice po ng child-friendly, mag-roll out ng mga child-friendly programs or activities. Of course, yung legislative agenda po natin, pinupush po natin yan mula 2023 and hanggang ngayon 2024. We are pushing for the passage of a law for promoting positive parenting. Bawal na pong hindi naman bawal mamalo. Bawal manakit ng mga bata in the name of discipline. Bawal na ang corporal punishment. Yan po ang gusto natin. Of course, we want a law addressing adolescent pregnancy. Napakataas po niyan. And of course, creating the Philippine Commission on Children. So, yan po ang highlights ng aming pong 2023 at gagawin ngayon 2024. Alright, isang makabatang hapon sa iyo, Yusek Jello. Of course, isa itong CWC sa pinaka-active na agency po natin sa DSWD partner, no. Isa sa natatandaan kong accomplishment nyo, Yusek Jello, itong ating launching at pagpapalawak ng coverage nitong ating Makabata Helpline 1383, ano. May update ba tayo dito, Yusek Jello? Kamusta yung mga bilang ng mga tawag na natatanggap natin at ilan ba yung mga na-actionan na natin diyan? Okay. Yusek Edu, maganda pong question. Nung nilaunch po natin yan, by last year po, 290 cases po yung na-handle po natin. We received these cases mostly through Facebook Messenger, tapos secondly from our 1383 landline. Marami pa po palang gumagamit ng landline, so marami pong tumatawag dyan. Tsaka yun namang iba po, pangatlong source natin is through emails. So most of the cases that we handle are inquiries. Marami pong nagtatanong dyan kung ano yung mga karapatan nila, ano po ba yung na-violate na karapatan ng mga bata. So this can be the children themselves, mga magulang, mga guardians, mga nag-aalaga ng bata, or even concerned citizens po, marami nagtatanong. Aside from the inquiries po, ang bulk po ng cases na hinahandle po namin, hindi lang po yung na-receive, yung iba kasi nare-resolve ka agad, pero yung hinahandle po natin, the bulk consists of physical, sexual, and psychological abuse. Mas marami po talagang kababaihan o batang babae ho ang tumatawag po dito o nagre-reach out sa Makabata Helpline. And mostly, based on our experience, mostly ang cases po at callers po namin o yung nagme-message sa amin are from NCR, Regions 3 and 4. Kaya po we are in the process of entering into memoranda of understandings with LGUs ng NCR. Itutuloy po natin yan. And we will reach out, we will roll out the Makabata Helpline 1383 dito naman sa Region 4, Region 3, perhaps one region in Visayas and one in Mindanao. Hindi naman po kasi natin kayang ikutin lahat kaagad yan because it will entail a lot of budget and manpower. Pero we want to be more strategic. Gusto po nating pakalatin yan sa buong Pilipinas, and that is also the reason why we are promoting the Makabata Helpline every Saturday po do sa Makabata Teleradyo po namin sa Radyo Pilipinas 3. So yan po yung ginagawa po natin dyan. Okay. Sir, posible na po bang maging 24/7 ang hotline na ito sa taong ito upang mapadali ang pagresponde at assistance sa mga batang nangangailangan? At linawin ko lang po, pwede ho bang tumawag kung let's say cellphone at paano kailangan ba ng load? Pag cellphone po, pwede pong tumawag, pero kailangan po ng load. Ang free po na tawag, just make sure may internet connection kayo. If pumunta po kayo sa Council for the Welfare of Children website, meron po sa upper right-hand corner niyan yung click to call. Pag kinlik nyo po yan, meron po kayong internet, mapupunta po kayo sa Makabata Helpline 1383. We are, of course, in talks with our telecom companies kung paano po magiging libre kahit yung cellphone. Ang isa pong niluluto natin na maganda yung DICT eGov Super App. This is a free app launched by the DICT last year po. Kasama po ang Makabata Helpline dyan. There is a report icon there. If you click report,
nag-type po kayo ng report nyo, nag-upload kayo ng picture, nag-upload kayo ng video kunyari na may sinasaktan na bata o kung anumang paglabag ng karapatan ng bata, if you click submit, you will go to the Makabata helpline. So, eto po, basta may internet connection ho kayo, makakarating din ho kayo sa amin. And of course, ang ganda ng programa ng DICT na to, maiiwasan po natin yung mga prank messages at prank calls kasi talaga pong talagang very specific yung kung paano ka mag-download at mag-create ng account. Very peculiar yung account, may mga IDs kang gagawin dyan. So talagang maiiwasan yung mga talagang medyo hindi importante ang gusto, kumbaga yung mga nangloloko lang. So doon po sa tanong nyo Ma'am Nina na 24/7, pangarap po namin yan last year. Hopefully, of course, with the help of DSWD through the leadership of our Secretary Rex Gatchalian, of course, si Yusek M. Villar at si Asik Eileen Falyarcuna, katulong po namin dito. We will be pushing for the issuance of an executive order from the Office of the President, recognizing the Makabata Helpline as the focal or apex helpline for children in the Philippines. And isasama na rin po natin dyan na baka pwede pong magkaroon ng plantilla positions, so that we will be able to provide 24/7 services to our constituents, the clients po, yung sambayan ng Pilipinas po. Again, as I always say, the Makabata Helpline will not rival any existing helplines or hotlines in the Philippines, bagkus it will complement or support what they are already doing. So, ganyan po ang gusto natin. We want to interconnect everybody, or I mean every helpline or hotline in the Philippines, para po kahit saan po tumawag ang bata. Pag talagang tumawag ang bata, kahit hindi nyo po alam kung anong solusyon sa problema nyo, tumawag po kayo sa Makabata Helpline. We can solve your problems if it's within our mandate. If it's outside our mandate, we will refer you to the proper government office. So yan po ang pangarap natin for 2024 po. Right, Yusek Jello, dito naman tayo sa usaping pang-aabuso sa mga kabataan. Nabanggit mo kanina may mga reports kayong nare-receive regarding physical, sexual and emotional abuses ng ating mga kabataan. Gaano ba kalaki yung mga naitala yung record dito or data, statistics dito sa child abuse sa pagsasara ng 2023 at ano mga tinututukan nating aksyon para tugunan ito? Tama yan, Yusek Edu. For the Makabata Helpline, since 290 cases pa lang tayo, medyo mababa pa lang yan. Yung physical, sexual, psychological abuse nasa mga close to 100. Kumbaga, close to half ng nare-receive namin, yan ang aspeto. I mean, yan ang complexion. Pero if we talk about reported cases, kunyari, with the PNP Women and Children Protection Center naman. Ito po yung nasa Krami, ito po yung ni-report lang po sa kanila. In 2022, may na-report po sa kanila na 19,131 cases of violence against children and other child rights violations. Dito po sa 19,000 plus na to, 18,513 are violations of RA 7610. Ito po yung tinatawag nating child abuse law natin, anti-rape law, tsaka acts of lasciviousness. So yung top 3 po na yan ay talagang almost 80% or 90% na natanggap ng PNP WCPC. For August 2023, Yusek Edu, 11,287 na ang na-receive na reports ng WCPC ng Philippine National Police, and same top 3 itong cases na ito pa rin ang natatanggap nila. That's why we executed an MOU with the PNP WCPC para po nakakapag-refer po kami ng mabilisan ng cases sa kanila. Kaya po talagang kailangan nating batayan to. We want to create awareness this 2024. Gusto naming paalam sa mga kababayan po natin, meron po kayong pwedeng pagsumbungan. And we also want to assure the public that there will be, of course, certainty of punishment. That is what deters yung criminality. Pag alam nila na may magsusumbong sa inyo, may pagsusumbungan, talagang mapaparusahan pag talagang naisumbong. Yan po ang gusto nating sabihin sa ating pong mga kababayan. And of course, aside from that, we are also pushing for yung positive parenting bill nga po. Sana maging batas na po yan. Kasi ito pong sinasabi ko, Yusek Eddie, dito, ito po yung na-report lang sa PNP. Marami pong hindi na-report or marami ring na-report sa ibang ahensya ng gobyerno. But ang elephant in the room po kasi dito, most of the violence against children po unreported kasi yan ay
ang complexion po niya ay corporal punishment. Ito po yung pananakit ng sobra sa mga bata in the name of discipline. So talagang kailangan po nating magkabatas dyan para matigil na po talaga yan. So sa mga hindi po pamilyar, ako kasi bilang magulang, yung positive parenting na uso rin kasi yan, mga mindful parenting, minsan mas madali pong sabihin, mas mahirap gawin. Kasi sasabihin natin, di ba tayo, Yusek, at lumaki naman tayong pinalo naman tayo, okay naman tayo, di ba? Behave naman Okay tayo. naman kami. Hindi, so ano po yung particular na gusto nyo talagang mawala, Yusek? At mapalitan ng ganitong klase ng parenting? Opo. Ma'am Nina, if we look at the pending bills before the House of Representatives and the Senate po, no, wala po silang ipinopropose na bagong penalties po dito, no, kasi all the penalties are provided by existing laws, ano, starting with RA 7610, itong child abuse law natin, ano. Ang ibinibigay po nitong positive parenting bills po natin is an alternative. We know that it's really difficult, ano, perhaps malimang pakinggan, ano, but the easiest way perhaps to discipline a child is really to spank siguro or to hurt the child. Yun siguro ang maling naiisip po nung iba, no. Pero yung what we want to communicate to the public is that there is a better way. This better way might be more complicated kasi po sa totoo lang, like you, Ma'am Nina, I have a 7-year-old child, ano, and I always say this, he always tests my commitment to the positive parenting bills kasi alam nyo naman yung ganyang edad, yan ang pinakamakukulit na edad. Kaya lang yun nga, pag binasa mo kasi yung while pwede pong walang effect siguro, no, yung psychological violence na yan or physical violence na gagawin sa bata, pero meron po kasing pagkakataon, 50-50 po kasi lagi yan. Pwede po kasing meron ding maging effect. Tapos sa isang seminar po, may nagbanggit po sa akin, ano, kasi may ganyan din po nagtanong, parang okay naman po ako, wala nangyari sa akin. Ang sabi po ng resource person namin, sir, siguro kung hindi po kayo na subject sa ganyan, baka po mas magaling pa po kayo ngayon o baka eto na po kayo ngayon, hindi lang po yung kung nasan kayo ngayon. Kumbaga, hindi po kasi natin masabi, no? Kaya lang I think the idea is would we risk the welfare of our children, ano? And the bills are are providing a better way, a more loving way of disciplining children. Naka-state po yan sa bills at talagang i-specify po natin yan. And I think magda-dovetail din po yan doon sa positive parenting law na ang DSWD naman po ang nag-i-implement ngayon, ano? Tuturuan po ang mga magulang hindi lang po sa tamang pagpapalaki ng bata, yung tamang pagkain, ano, pati yung tamang pagdidisiplina po. So yan po ang pinupush po natin. Yes, syempre nasabi ko lang yun, ano, pero hindi. What I keep in mind kasi ako, Mahirap po talaga. Yusek Edo and Yusek, is that pag magagalit ka kunyari sa anak mo, yung bang discipline mo, is it coming out of love? Or is it coming out of anger? Galing ba to sa, di ba, hate mo sa tao na yon or love? Kasi pag love, hindi mo, you cannot hurt them eh. And I think that also applies to really your relationships with others in the family, not just your children. So mahirap sabihin nga, madaling sabihin, mahirap gawin, but if you ask yourself, you pause, you breathe and say, is this discipline coming out of love or out of anger? Galit ka ba? Huwag mong sasabayan. So anyway, naging tayo ngayon, Mami Nina. Pero sana po nakatulong rin yan sa mga nakikinig. Tama po kayo. So lastly na lang po, ano po ang bibigyang prioridad ninyo sa taong ito upang matigil na ang child sexual abuse and exploitation sa bansa? At kanino po kayo makikipagtulungan para dito, lalo pat malaki ang kontribusyon at responsibilidad ng mga local government sa usaping ito? Okay, tama po Ma'am Nina, Yusek Edu, ano. Ito po sobrang importanteng issue po nito kasi sa online sexual abuse man or yung actual sexual abuse sa bata, isa po ang Pilipinas sa pinakamataas ang incidence, ano. Not saying that the Filipinos are evil, ano. Hindi, of course hindi po 'yan totoo. Pero ang mga kabataang Pilipino po ay lumalabas na paboritong biktimahin ng mga nagba-violate po ng batas, ano. Kaya po binabantayan po natin 'yan. For 2024, of course, we will cooperate more closely with the PNP and the NBI. Ito pong Women and Children Protection Center in particular. Of course, pati na rin po sa DOJ, meron po tayong tinatawag na Committee on the Special Protection of Children. Shared by the DOJ po yan at DSWD. Marami po tayong ginagawa dyan para yung violence, karahasan ng sa bata,
kasama na rin po yung sexual abuse, talaga pong ma-curb down natin yan if not totally eliminate. Meron pong National Coordinating Council on OSAEC and CSAEM. Ito yung sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Ito po ay na-create noong 2022 dahil po nagkaroon tayo ng bagong batas sa online sexual abuse and exploitation. The Council for the Welfare of Children is actively participating in the activities, the meetings, and the brainstorming that's going on currently, being led by the NCC OSAEC under DOJ din po yan. So ang gusto po natin talaga, mailatag ang mga programa para po talagang mapababa na yung online sexual abuse. Of course, more partnership with the private sector. Meron po tayong bagong threat kasi ngayon, although wala pa naman yata sa Pilipinas, yung online sexual abuse through artificial intelligence. Nasa ibang bansa na po yan, binabantayan po natin ang pagpasok sa Pilipinas. Na-flag po tayo ng isang malaking telecom company na iyan ay isang emerging threat sa ating mga kabataan. So babantayan po natin yan. Para po sa pagsusubmukan, of course, naandyan po ang Makabata Helpline 1383. Basta bata, kami po ang bahala. Right. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you very much po.